Weather update tayo mga kapatid. Nakapasok na nga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung isa sa binabantayan nating low pressure area. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 910 kilometers east ng Mindanao. Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating PAR ay hindi natin inaasahang maging isang ganap na bagyo. Pero ito po ay kumikilos pakanluran na at posibleng magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa simula bukas hanggang sa darating na Thursday. Samantalang, ito namang mas malayong low pressure area ay naging bagyo na po ayon sa Pag-asa ngayong araw na ito. Ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong umabot na sa 70 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,560 kilometers east ng Mindanao. Napakalayo pa po niyan sa ating boundary line pero yan po ay mabagal na kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran at posibleng dumikit sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line sa darating na weekend. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa atin pero posible rin po yan magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. Sa ngayon, meron lang tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang bahagi ng Palawan. Samantalang bukas, tataas na po yung ating tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa rehiyon ng Caraga dahil doon sa papalapit nating low pressure area. Madadagdagan naman yung ating mga pagulan mula bukas hanggang sa darating na Thursday sa hilagang bahagi ng Mindanao. Possible na rin po yung ating kalat-kalat na pagulan dito po sa Central Visayas, kasama po dyan ng Cebu, Eastern Visayas, maging dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Kasama na rin po dyan ang Bicol region. So mag-ingat din po tayo dyan sa mga posibleng mud flow or lahar flow dahil po sa abo na binubuga ng Mount Mayon. Samantalang ito namang mga kaulapan na associated dito sa bagyong binabantayan natin ay wala pang magiging direktang epekto hanggang sa darating na weekend. Maaari pa yung lumapit sa susunod na linggo pa at sa ngayon hindi po natin ito inaasahang maging isang napakalakas na bagyo pero again, possible po itong magdulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa mga areas naman na hindi na nakakaranas ng mga pagulan, matinding init at alinsangan ng panahon pa rin po ang ating aasahan. Ang pinakamataas po nating heat index ngayong araw na ito ay pumalo pa nga sa hanggang 44 degrees Celsius. Dito po sa areas ng Leyte, dito po sa Tacloban, 42 degrees Celsius naman po dito po sa mga areas ng Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Palawan, kasama na po dyan ng Negros Occidental. Bukas yung ating pinakamataas na heat index ay posible pong umabot sa hanggang 44 degrees Celsius muli dyan po sa area ng Palawan, maging dyan po sa Bicol region, sa may Vira Catanduanes, kasama na po dyan ang Iloilo City, sa may Iloilo, at possible naman po yung umabot sa 43 degrees Celsius dito po sa may areas ng Eastern Samar, Dumangas, sa may Iloilo rin po, Agusan del Norte, at sa area po ng Tarlac. Ito pong mga heat index na ito ay nasa danger level o mapanganib na level ng heat index. Kaya doble ingat po tayo dyan, mga kapatid. Samantalang sa Metro Manila, magpapatuloy din po matinding init at alinsangan ng panahon na naglalaro po yung ating heat index mula 38 hanggang 40 degrees Celsius. Magiging mainit po rin po sa tanghali, pagsapit ng hapon, bahagyan nagiging maulap yung ating panahon. Pero medyo mababa pa rin po talaga yung ating tsansa ng pagulan. If ever may mga pagulan tayo, isolated lamang po ito o yung mga pagulan hindi naman masyadong magtatagal. Kaya ang paghandaan pa rin po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.